Let it go, let it go. Welcome to Otaru Canal. Talking crab for barbecue. Ayun! Dito kami sa Misulok. Perfect for the weather. Welcome to day 17 of our Japan vlog and day 4 namin ngayon sa Sapporo. And tingnan nyo, nandito kami ngayon sa Otaru. Grabe, nagsusnow. Diyos ko, tingnan nyo. Punta tayong Otaru Canal na agad para makagayak na tayo, para makaalis na tayo, makapagsimula na tayo kahit medyo malakas-lakas ang snow. Let's go. It's -3 here in Otaru. Ayan o. Oh, grabe guys. Umuulan ng snow. Ay, ang ganda. Sobrang dreamy. As in, grabe. Nakakatuwa. Ang ganda-ganda. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Lapit na kami sa Otaru. Doon naman ang punta ng lahat ng tao eh. Update ko na lang kayo guys pag nandun na kami. Welcome to Otaru Canal! May mga napanood akong vlog, sabi niya. Ito na daw ba yun? Yun na yun. Siguro depende talaga sa perspective mo, kung paano mo tignan yung mga bagay, di ba? Kung nagagandahan ka or hindi. Kanya-kanya tayo. Ako naman, parang na-amaze naman ako sa kanya. Kumbaga maganda siya kasi ang dreamy eh. Siguro depende rin sa kung anong season ka pupunta. Ito kasi parang winter, tapos ang puti-puti, tapos parang may tubig na nagsistream, nagpo-flow. Kaya parang ang ganda, ma-appreciate mo. Ayan o. Ayan na. It's here. Otaru Canal. Ooh. I'm making my masterpiece. Poo-poo row. La guys, yung snow, tumai sila oh. Nakita nyo? Tumai yung snow. Put that in the video, ah. Ano nangyari? Guys, this is a poop invasion. Pwede rin pala kayo dito guys mag-tour, yan o. Mag-cruise, mag-canal cruise. Hindi ko lang sure kung magkano bayad, pero from here, di ba dun kami nang galing sa station doon. Paglakad nyo dire-diretso, ito na yon. I think nandito yung entrance. Ayan o. Diyan nag-uumpisa yung kanilang canal cruise. Ang ganda, medyo tumigil-tigil na. Mas makakalakad na ng maayos. A good legacy here. Guys, you can get poop for free. Poop for free, guys. Pagkatapos yung sa Otaru Canal, just across the street, yan yung sikat na kainan na parang Otaru Denuki Koji. Yung puro kainan, pero medyo mahal daw dyan kasi mga tourist area na nga, tourist, parang ganun, tourist spot. Andito na kami sa Sakaimachi Street. Mabilis lang siyang mahanap guys. Pag nakita nyo yung corner ng Tano, ano yun yung pinakita kong kainan, Denoki Koji. Kakanan kayo doon. Tapos ito na siya. Isang buong street ng Sakaimachi. Street na mga tindahan, mga glass, yung music museum, dito nyo makikita. Sikat din kasi dito yung glass making. Actually, meron ditong activity na parang sinadjust si ChatGPT nung gumagawa ako ng itinerary na pwede kang gumawa ng glass. Pero hindi na namin gagawin yun kasi paano mo iuwi yung glass, di ba? Baka naman mabasag pa, sayang. Eh mahal din, alam ko mahal din siya.
Tapos, dito na din kami hahanap ng kakainan kasi lunchtime na rin. Tignan natin kung saan tayo pwedeng kumain. Ayan, oh, ganito yung itsura ng mga shops. Hindi na kami papasok. Ganyan lang yan, oh. Yan, mga kung anik-anik na something. Dito kami titingin ng makakainan. Open your eyes. Baka may gusto kayong kainan. Keep your eyes peeled. Yan. Ito, mga ano yan, parang mga tsaa seaweed. Yan. Mga ano, dried food. Kasi nga, ano to, ano siya, dati siyang pier ba, port. Tapos mga ano ng seafood. So, ayan, puro ganito makikita nyo dito. Ayan, loob-loob, oh. Gusto mo pasok tayo, mahal? Parang dito mga kainan, oh. Tingin-tingin tayo. Ayan, oh, may mga kainan. Tara, tawid tayo. Ito. Uy, parang masarap yung daifuku, oh. Ayan, oh. Ito, strawberry daifuku. Ito, pasok tayo dito. Baka may mas mura-mura dito na bowl. Marami silang mga ganito. Ito, medyo mahal nga kasi like yung curry, oh. 2,000 yen. Pati ito, yung ganito. Eh, usually yan, di ba? Mga 1, 2. Ang pinakamahal na nga, 1,500 eh. Ano? Amoy grill. Pero ang sikat dito, syempre, yung mga ganito. Close pala sila. Close. Ito. Ito, crab, oh. Wow! Yung salmon and crab bowl. Medyo mahal dito. Tingin pa tayo dun sa iba. Pero yan yung mga masarap kainin dito. Yan talaga yung mga dapat yung kainin. Ayan, oh, puro ganyan. Kasi nga, kung halimbawa, nandito kayo sa Japan, tapos feeling nyo fresh na lahat ng seafood na nakakain nyo sa mga Tokyo, Osaka, dito pa yung pinaka sobrang fresh. Kasi ito talaga yung nakita nyo, may famous dito eh. Mamaya pag pauwi, papakita ko sa inyo. Yung papunta dito sa Otaru, yung station before dito, dadaan kayo ng tubig ng ocean side. Ang galing yung trend dumadaan doon. Kaya talagang yung mga seafood dito is very, very fresh. So, ayan, medyo humina na ulit ang snow. Buti naman. Hanap pa tayo na makakainan dito. For sure meron pa. Tignan natin anong meron. Base naman sa forecast. Ako guys, ang ginagawa ko, di ba may itinerary kami. Pero binabago ko siya kasi tinitignan ko yung forecast, lalo na sa ganitong area. Yung mga Tokyo, Osaka, pwede pa eh kasi hindi naman siya, kumbaga talagang snowy area. Malamig tapos sobrang bihira lang mag-snow. Pero yung ito na pupunta kayo sa snow place, importante na lagi nyong ma-check yung weather. Kasi, di ba kahapon nang galing kami sa Hill of the Buddha, dahil medyo malayo siya. Sabi ko, dapat yung itinerary sana namin ngayon na January 4, chill lang, sa city lang. Kaso, nung tinignan ko, kung bukas kami pupunta, January 5, mas malakas ang snow. Tapos yung snow, ito kasi ang forecast today, parang pabugso-bugsong snow. Ganun yung forecast. Bukas, tuloy-tuloy na snow. So, sabi ko, sige ituloy na natin yung January 4 para yung remaining days natin, chill na lang din talaga tayo. At di na tayo mahirapan. Anyway, naglalakad pa rin kami. Ayan. Ang dami pa rin mga store na ganyan, no. Hanap pa rin kami ng food. Ito. Kainan ba to? Shops eh. Shop eh. Hindi kainan eh. May mga iba nakalagay, photography prohibited. Like yung store na yan. Kaya dito na lang tayo sa labas magkuha-kuha. Ayun, may nakikita akong display ng pagkain. Ay, tignan natin. Dun pa ata yun. Isa pang madiretso. Ay, nalaglag. Ayan oh. Dito kahit mga maliliit na restaurant lang, yung maiisip mo, maliliit na restaurant, may mga display sila. Ay nako guys, dyan yun mag-iingat kayo. Dapat pagkadadaan kayo. Yan, titignan nyo yan, no? Kasi pag nalaglag yan, ano yan, tusok kayo. Kita mo yan, nak? Yeah. Oh. Ay, closed. Puro sila closed. Naka-holiday pa ba sila? Ayan, oh, masarap po. Tignan natin dito. Ba't parang puro close pa? Tingnan natin yung iba pang shops.
Baka meron pa. Dito. Yan. Sundan lang natin tong isang diretso na to. Isang diretso lang naman siya. And guys, ang isa ko pa palang tip sa inyo, pag pupunta kayo sa mga ganitong malalayong lugar, tapos snowy winter season yung punta nyo, importante na pumunta kayo ng maaga. Kasi pagka ganitong winter, maaga nagdidilim. At pag malayo, syempre maiginang safe, 'di ba? Para sure na makabalik kayo na may liwa-liwanag pa, or at least nasa train na kayo pagka nangyari man yon. Ito kaya bukas? Parang may mga sashimi dito. Tignan natin. Ay, ito. Meron. Yun, oh. Ayan na! Dito puno na. Puro restaurants na. Magkabilaan yung mga restaurant. Meron dito. Meron dito. Ayan, oh. Pipili ka na lang. Pero ang haba. Ang haba pang gandun pa. Tignan natin kung magkano. Ano yan? Open ba yan? Ibig sabihin. Wow! Snow crab ba to? O steak? La, ang mahal dito. Tignan mo. Black beef pala. 2.7 yen. Oh. Ito yung mga bowl. Ito medyo mura-mura dito. Ito parang mura-mura din dito. Ayan o. Puro ganito makikita nyo guys. Kasi nga, sabi sa inyo, seafood area to. Ayan o. Here pa. Ayan o. Ito parang mura. Ayan o. Pero parang, ayan, bukas naman. Ayan o. Parang masarap pa. Ayan o. Oh. Ano yan? Ah, kamote. Nagbebenta silang kamote, tsaka mga fruits. Melon. Ay, ayan, parang pwedeng kumain dito. Ayan o, yung papaluto ka ng ganyan o. Parang pwede. Parang masarap dito. We accept orders for crab cooking until 2 p.m. mo. Meron silang mga ganitong shops. May kainan. Tapos pwede ka magpaluto. Parang dampa, kumbaga. To king crab for barbecue. Yan. Ayun, wagyu. Ano kaya yun? Parang masarap yun ah. 500 na beef croquette. Tsaka yung chicken. Parang masarap yun oh. Makakain tayo. Ay, ito yung letaw na ano, na cafe oh. Punta tayo dyan mamaya. Mag-dessert tayo. Ang dami dito, nakaka-overwhelm. Parang ang hirap pumili. Di mo alam kung saan kakakain. Oh, may Miffy pa. Otaru Miffy Port Town. Ayan. Naku, umaano na naman yung snow. Kailangan may mahanap na kaming kainan. Anyway, hanap muna kami ng kainan guys. Basta, ganito siya. Yung kahabaan nito. Ay, may Snoopy Village oh. Ayun oh. Ayun oh. Tara. Sikat din si Snoopy. Dito. Tara, malapit na. Hanap na tayo. Ay, yun na. Muntik na. Alam nyo guys, delikado yung ganito. Yung pataas siya, tapos ganyan oh. Kailangan sa flat ka maglalakad. Pag nakatapa ka ng ganun, dun ka madudulas. Yung parang elevated. Guys, andito kami sa loob ng Letaw Cafe. Dito muna kami huminto. Pero kakain pa rin kami ng seafood para lang makaupo muna tsaka makakuha muna ng pagkain. Medyo mga lang dito. Pero I think lahat naman dito mahal. Ito o-orderin namin. Ito, isa nito, tsaka yung isa nung parfait. Kasi sikat yung parfait. Yan. Wow, nandito na yung una naming order. Yan lang. Char, ito, tignan nyo. Sabi nila kainin daw yan dito eh. Pag nasa Sapporo ka, yung mga parfait. Yan. Strawberry. We have the milk with tea. Okay. Arigatou gozaimasu. Alam nyo sila, pag nagbababa sila ng bill, hindi nakaharap yung presyo. Lagi nilang tinatapon. Parang may something. Hindi ko nga alam eh. Guys, comment nyo nga sa baba kung alam nyo kung bakit ganun yung ginagawa nila. Para ba, hindi ba siya rude, ganun? Ayan, so ito yung omelette steak rice, tapos hamburg steak. Yan, sarap. Tapos na kami guys dun sa Letaw Cafe. Sakto lang.
ano siya, medyo matabang yung timpla. So ngayon papunta na kami dun sa ano naman, yung may umuusok, steam clock. Pero alam ko, napanood ko sa vlog kasi parang wala lang talaga siya. Antayin mo lang yung steam. Pero kasi malapit dun yung Music Box Museum and isa yun sa mga pinupuntahan dito. So puntahan natin para makita natin yung ano ba yun? Kasi lagi ko yung nakikita sa mga vlog eh. Gusto ko makarinig ng mga music na binubuksan sa music box. Ito ba ang birthplace ng Litaw? Kasi galing kami dun sa Litaw, doon. Tapos dito, may Litaw. Tapos dito, may Litaw din. Ito ba ang birthplace ng Litaw? Ay no, mas maraming bumibili dito, mahal. Dito ata, ang dami pala. Ay, ayan na yung steam clock. Yun na pala yun. Ayan o. Yung inaantay lang nila yung steam. Ay, nawala na. Nakita ko nagsi-steam na siya. Yun na yun. Every 5 minutes. Yun o, nakikita niyo ba yung clock na yun? Nagsi-steam siya every 5 minutes. Yan, isa na yan sa mga tourist spots dito, di ba? Guys, yan naman, medyo nakakatawa naman yan ha. Sorry ha. Alam ko, sinabi ko sa inyo na may mga ibang tourist spots dito na pwedeng yung iba hindi nakaka-appreciate. Like yung kanal, na parang sa isip nila, kanal lang din yun. Ako din naman may ganun. Kagaya nun, yung clock na yun, di ba? Kung halimbawang sasabihin mo sa akin na ang tourist spot dito sa Otaru ay yan lang steam clock na yan, hindi ko na to dadayuhin. Pero since part siya nitong pinaka-tourist spot na to na Otaru, so di ba may Otaru Canal, yung Sakaimachi Street, yung mga glass, ganyan, yung mga shops, yung Music Box Museum, at itong steam clock, isasama ko siya sa itinerary kasi isang street lang naman siya. Pero kung nag-iisa lang siya, na yan lang yung titignan ko, hindi ko siya pupuntahan. Antayin ko ulit pagka lumabas na, tatawid kami doon. Ayan na, ang dami na namin nag-aantay dito. Alam ko every 5 minutes guys eh. Pero parang hindi pa siya umaandar, naka 5 minutes na eh. Wala oh. Para kami mga siraulo dito. Mga naka-ready ng camera. Mga nag-aantay para sa usok ng orasan, nakakatawa. Well, I guess that's the fun of it. Yun yung masaya doon. Nakaabang kami dito sama-sama. Umalis muna kami doon every 15 minutes pala. Eh parang 5 minutes ago pa lang nung simula nung nag-steam siya ng isang beses. Eh parang ang tagal naman kung aantayin namin. Tapos sa likod lang nun guys, ito na yung Music Box Museum. Dito marami kayong maririnig iba-ibang tugtog na nasa music box. Ayan. Ito ang isa sa mga pinupuntahan din talaga dito. Ayun o, nakikita niyo yung mga tao. Ang cute naman. Mga sashimi na tugtog. You twist the bottom. Naririnig nyo ba? Ayun o. Oh. Ayun, may tugtog. Oh. Hindi na lang pala siya music box. Meron ding mga accessories dito. Tapos, ayan pa, mga hair accessories. Ito, music box din ba to? Hindi, display na lang yan. Ay, hindi, music box din yan. Oh, magkano yung isang ganito? Ang isang ganito ay 4,400 yen. Yung ganitong design. Ayan o, ito, mga ganito pa, Ferris wheel. Ito, ang laki, magkano kaya to? Pero paano mo naman iuwi yan, di ba? Grabe naman. Meron din silang isang portion dito na Disney music. Ah, ito pala yung mga magaganda. Ano kaya to? Sample. Sila Mickey. Winnie the Pooh. Hello? Oh, sila Buzz Lightyear. Nakalagay yung mga title ng song. Ito, Circle of Life. Ito si Toy Story, pinlay namin. You've Got a Friend in Me. Ito yung mga classic. Dati naalala ko, meron kaming ganyan sa bahay. Yung ganitong shape ata, yung heart. Ganyan no, meron kaming ganito dati. We're going out na. Let's go out. I hope we're not late. Let's go, let's go, let's wait. Ayan na. I think it's going to steam. Ayan na. Dali, dali. Here. Magsi-steam na ba? Tapos na? Tapos na naman. Hindi naman namin naabutan. Ito pala yung information niya guys. It chimes every hour and plays a 5-note melody every 15 minutes
using steam. Ito siya up close. Yan. Then, maglalabas ng steam dun sa tatlong parang yun, oh. Guys, andito pa rin kami sa tapat ng clock. Inaantay ko pa rin. 5 minutes na lang. Lumabas ka na, ah. Kikigil na ako. 1 minute. Lalabas na 1 minute. Dali. Umuso ka na. Ginaw na ako dito. Gusto ko na maglakad para tumingin ng iba. Umuso ka na. Ayun! Finally! Iba-iba. Yun na yun na yun, guys. Yun na yun. What if pala antay ako ng antay, hindi pala naka-record, no? Lalo siguro ako nainis. Yun na yun. Oh, nag-swimming na sa snow. Huy! Tingnan nyo, naku, pag may anak kayo, Diyos ko, anak, tayo na, mag-shake ka na, baka magkasakit ka. O, diba, as a nanay na, puro bunganga na, kakasuway. Ay, Diyos ko, ayan na. Pagka talaga may bata, no, enjoy na enjoy yung anak ko talaga sa snow. Nakakatuwa. Ako pangarap ko to, pero siya talaga yung mas nag-e-enjoy. As in, basta may snow lang. Doon sa likod ng hotel namin, may snow, guys. Alam nyo, okay sa Suma. Sa likod ng hotel namin, may snow. Alam nyo, doon lang, gustong-gusto na ng anak ko. Gusto niya na magstay doon. Basta may yelo. Wait, no! Yan Shake again, anak. Go down first, then shake again. Hindi mapakali. Hindi alam ko anong gagawing slide eh, tignan mo, talaga, Teo, you're so wet na. It's inside your clothes. Pabalik na ulit kami, guys, dun sa may Otaru Canal. Ang napansin ko, pagka after lunch siya, mas maraming tao. Ayan, mas punong-puno yung street. Siguro mas pumupunta sila dito after lunch. Kasi kanina pagdating namin walang tao, kaya nga akala ko baka dahil naka-holiday pa. Kasi yung iba dito sa Japan, pagka New Year, ang holiday nila nagsistretch hanggang January 4 yung iba. Ito, baka dahil hindi siya yung parang, alam mo na yung mga working area like Tokyo, baka mas sila, mas mahaba sila magbakasyon. Pero ayan, ang dami na ring tao pala. So, hindi pala siya hindi siguro umaga pumupunta, pero ako mas marirecommend ko pa rin sa inyo na umaga kayo pumunta para at least ito puno ng tao, pero kayo paano na kayo, pauwi na, 'di ba? Nandito ako sa parang squid souvenir shop. Parang sarap, bili tayo. Try natin. Wala nga lang free taste, di mo malaman yung lasa. Pero try natin. Try tayo ng ilan. Kanina dito kami kumain, yan yung letao. Ito. Tapos sa tapat, meron itong parang croquette. Parang masarap yung Hokkaido Wagyu Beef Menchi Cutlet. Yun nasa letter A. Yan. Try natin. Isang letter A, isang letter B. Tapos nag-snow na naman po dito. Ayan na naman siya. Yan yung o-orderin namin. Yun, A and B. Yung nasa taas, left and right. Yan. Inaayos pa ni Kuya, nagluto pa siya si Kuya mag-isa. Dito kami sa may sulok. Nakakita kami ng strawberry store. Nung papunta pa lang nakita na namin to Bili kami strawberry. Okay. Ayan sarap. Gusto mo nito, mahal? Try natin. Yung strawberry na may chocolate. Ayaw mo? Ate, what do you want? This one? Red bean, please. This one, this one, and one strawberry caramel. There. Arigato gozaimasu. Try na natin. Ay, hindi ko na na-picture. Ayan yun na. Masarap yung caramel. Caramel yan, sarap. Last bite. Yung daifu ko lang dito, dahil sobrang lamig, medyo matigas na yung mochi. Hindi kagaya yung na-try namin sa Kyoto. Talagang uwi-guwi pa yung mochi. Ayun na, malapit na ulit kami sa Otaru, guys. Ayun
We are back here in Otaru Canal and I therefore conclude na mas marami nagpupunta talaga after lunch. Kanina mas maganda kasi wala ganong tao kaya nakakuha kami ng picture. Ngayon tignan nyo, parang bawat spot may nagpipicture. Ayan o, tapos punong-puno. Kanina yung picture namin, kami pa lang yung tao. Even yung sa pwesto namin dun sa dulo, ang dami na ring tao. Kaya maganda yung punta nga na umaga talaga kayo pumunta guys, agahan nyo. Hindi naman kami ganun kaaga, umalis kami ng Susukino around 8 a.m., 8:30. Nakarating pa rin kami dito mga 10:30, okay pa rin. Ang ganda ng Otaru, tignan mo. Sobrang ganda. Lalo na nag-clear yung skies, ang ganda niya, sobra. Guys, sikat na sikat dito sa mga tao, turista dito yung ginawa kong tae. Ayun o. Kanina pa yan, marami nagpipicture. Pag nakikita nila. Guys, I don't like to see the what canal. I don't like to do anything here. What I only want is snow. Oh, ayan o, another one. Pinipicturean niya yung mga tae ko na ginawa. Ang dami niya, no? Ilan niya, no? 29 guys. 29? Did you count? Nakababa na kami ng train, guys. And this time, from Otaru to Sapporo Station, dapat magte-train pa kami ng Sapporo going to Susukino. 2 stops lang naman yon. Pero, kinompare ko, 11 minutes pagka-train, 20 minutes pagka-walk. Pero, yung 11 minutes na yun sa train, may 5 minutes pa yun na ligaw. Bababa na escalator, elevator, aantayin yung train. So, sabi ko, lakad na lang kami. And ang galing kasi, isang diretso lang siya. Actually, from here, tanaw ko na agad yung Nika na billboard. So, nakakatuwa dito sa area na to, yung Sapporo Station, Odori, Susukino, Nakajima, tabi-tabi siya. Ang galing guys, andito na kami sa Odori Park. So, galing kami doon. Yun yung building na yun, Sapporo Station. Naglakad kami. Andito na kami sa Odori Park. Tapos, parang mga 4 or 5 blocks na lang, yung Susukino na. Tapos, kaya pala ang lamig-lamig guys, -3. Sobrang lamig. Pero hindi mas snow ngayon kasi yung daan, tuyo siya. Ayan o, hindi na siya mas snow. We're here na, the Ramen Alley. Yan. Ganyan yung itsura, so let's go. This is an alley full of ramen. Pero parang yung iba close. Kagaya nito, close. Ito. Ito parang masarap oh. Ay, parang sikat to, corn. Parang may napanood ako kumain dito. Ito, meron din. Mahal, pili na kayo ah. Ito, may pila. Ay, parang masarap dito. Maraming kumakain dito. Parang masarap. Pila na kaya kayo. Ito din, parang okay din dito. Cash only. Kaya pala walang napakain. Ito, ramen by Sensha. Ayan o. Parang masarap din to ah. Ito din. Lahat parang masarap. Ay, kaso close na. Pila ka na kaya dyan. Ito, Ichikura. Oh. Yan. May ramen din dito. Ito mahal, pwede rin dito. Ah, puro close na. Yung iba. Ayan o. Wala na. Yes, ganun lang siya kaikse. Tapos wala na, sarado na yung mga nandito. Parang yung pinakamahabang pila yung mukhang masarap. Ito yung menu nila. Parang ito yung may pinakamasarap na picture eh. Tsaka mahaba rin pila, so pumila na kami. Ayan o. Ang pangalan pala nitong ramen namin is Ramen Teshikaga. Top 2 siya dito sa Ramen Alley. Ang una is yung nandun sa unahan, yung Haruka. Gusto na namin itry syempre yung sikat guys, 'di ba? Kasi hindi naman tayo lagi nandito sa Sapporo. Ito yung isa sa mga pinupuntahan din dito. So dapat puntahan na natin. Ako ganun ako. Pagka first time, hanggat kayang puntahan, kainin yung mga top na pwedeng kainin, dapat kainin, gagawin ko na. Kasi hindi naman natin alam ulit kailan tayo babalik, di ba? Ayun o, yung nilulutuan nila. Kita nyo. Nakaupo na kami guys, and ito yung mga ingredients. Meron sila
mga sauce, may tubig. So, pwede na tubig. May tissue din. Yan. Kumpleto dito. Mateo's order is here. Try mo na yung soup kung masarap. Blue ah. Sobrang bango. Talaga? Wow, ito yung akin, no? Parang masarap din, ah. Ayun, no? Grabe. Ang laki. Oh my goodness. Grabe, ang laki ng ramen. Sarap. Taste. Sarap, ah. Actually, may iba pa kaming order. Mga gyoza, ganun. Pero kaya muna tayo. Perfect to for the weather. Dito sa Sapporo, ang uso sa kanila, curly noodles. Yan o, yung ganyan. Gyoza, and then yung chicken. Yan. That's it. Sabihin mo, itadakimasu. Itadakimasu. Ha? One more. Itadakimasu. We are back at the hotel. Hindi na ako nakapag-update after namin kumain ng ramen. Kasi after kumain ng ramen, umuwi na kami diretso. So, ang verdict namin ng mister ko is, iba pa rin yung Ichiran for us. Kumbaga, syempre, sabi ko nga, again and again, taste is subjective, iba-iba tayo ng preference. Pero ako, personally, parang masyadong matapang sa akin yung taste nung kinain namin kanina. May certain tapang siya. Hindi kagaya ng Ichiran na feeling ko, swak siya sa panlasa ng Pinoy. So, yun, ang aking opinion ha, opinion ko yun. So, anyway, tapusin na natin tong araw na to para maaga kaming makapagpahinga. In fairness, 9:13 pa lang, nakaayos na kami. Kahit na wala kaming gagawin bukas, gusto pa rin namin magpahinga ng mahaba-haba. So anyway, ang umpisa namin ay 7-Eleven. Pagkababa namin dun sa Otaru, 'di ba? Bumili muna kami sa 7-Eleven kasi yung anak ko nagugutom na. So bumili siya ng chicken with rice na breakfast. So ang nagastos namin dun is 290 pesos. And then next, yung nag-lunch kami sa Letao, 'di ba? Medyo lunch na saks lang. Ang presyo nun is 1,841 pesos. And then next is yung squid shop. Hindi ko na napakita yung binili ko. Pero ang sarap ng squid, guys. Sa lahat ng shops dun sa Sakay Machi Street, syempre maraming bumibili nung... Hindi actually parang maraming bumibili. Maraming sumisilip dun sa glass. Maraming sumisilip dun sa music box. Siguro sa music box marami ring bumibili. Yung mga sweets, yun nga yung sa Letao. Pero yung sa squid, yung pinilahan ko, yun ang parang never nawalan ng pila. Hindi ko alam kung dahil maliit lang yung shop niya, kaya parang hindi ganong mukhang madaming bumibili. Pero may mga products sila na sold out and sobrang sarap talaga nung dried squid. As in, kung ako may i-recommend sa inyong bilhin doon sa Otaru, let it be the squid. Yung squid souvenir, the best. So, ang nagastos namin doon is 711. And then next, yung huminto kami para kumain ng beef croquette. Masarap din siya, in fairness. Ang nagastos namin doon is 451 pesos. And then next, bumili kami ng daifuku. Di ba yung pinakita ko sa inyo? 270 pesos yun for 2. So, mura na siya. And then next naman is yung ramen, yung kinain namin for dinner. Yun nga, ang nagastos ko doon ay 1,786 pesos. And then pinabili ko lang yung mister ko ng Lawson coffee kasi parang after kong mag-noodles, parang ang sarap na mag-coffee, 'di ba? Para maano-ano yung kinain natin. Ang nagastos ko doon ay 68 pesos. And then next, ito pala hindi ko na isama yung mga past few days. Parang 2 beses na kami nag-laundry dito sa hotel. At ang nagastos namin ay 525 pesos. Medyo mahal siya, no? Lalo na ang na-experience ko is libre yung aming paglo-laundry doon sa pinagtuluyan naming apartment sa Tokyo. Laundry detergent lang yung binibili namin. So, medyo mahal siya kung everyday ka maglalaba. Ito, every other 2 days kami naglalaba. So, 525 pesos. And that's it. 3 more days to go, guys. Konti na lang. Konting-konti na lang. Matatapos na tayo sa ating pag-end of the day na costing, At babalik na tayo sa pagtitipid. Yan. So, kung may tanong kayo, again, let me know in the comment section. And, kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until my next travel vlog. Bye!